Dear kaibigang Sisi Jean, ako nga pala si Luke at handa akong ibahagi ang aking kwento bilang proud member ng LGBTQ+ community. Bata pa lang ako, alam ko ng iba ako, pero matagal bago ko ganap na tanggapin ang aking pagkatao bilang isang gay. Di rin madali ang proseso ng pagtuklas at self-discovery, no? Lalo na't puno ng expectations at stereotypes ang lipunan natin. Pero laban lang para sa kinabukasan ng bayan. Charis! Naalala ko pa nung unang beses kong mag-out sa mga kaibigan ko. Grabe ang nerbiyos, pero solid sila. Tanggap nila ako ng buong puso at doon ko nakuha ang lakas ng loob na maging totoo sa sarili ko. Siyempre, hindi rin nawala ang mga haters at nega vibes, pero wala lang. Carry bells lang. Laban lang talaga. At pag-ibig sa mundo ng mga bakla ay may kanya-kanyang challenge. Naka-experience na ako ng heartbreak, ghosting, at kung ano-ano pa. Pero sa kabila ng lahat, natutunan kong mahalin at igalang ang sarili ko. At yun ang pinakamahalaga sa akin. Ngayon, masaya akong nabubuhay sa mundong puno ng kakaibang kulay at saya. Kasama ang mga kaibigan kong sumusuporta at ang LGBTQ+ community na nagmamahal at nagtutulungan. May mga pagsubok pa rin, pero proud ako sa kung sino ako at ano ako. Kaya cheers sa pagiging totoong sarili at sa ipaglaban para sa karapatan at pagmamahal. Buong puso at walang takot. Siyempre, ito live kes, isang araw. Habang naglalakad ako sa park, bilang may bumulaga sa akin. Si James, ang long-time crush ko mula pa nung high school. Grabe, feeling ko biglang nag-slow-mo yung mundo ko. Parang sa mga movies, ganun. Tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang makipag-date sa akin. Siyempre, super kilig ang bakla at hindi ko alam kung paano ko papatayuin yung ngiti ko. Pero sabi ko, oo, kahit kinakabahan ako sa loob. Pero, ayun na nga, sa kabila ng saya ko, biglang may dumating na twist. Nakita kami ni Lerma, yung ex ko nung bata pa lang naman ako. Hehe, I think high school days ganun, sa isang coffee shop. Ang awkward, diba? Sabay pa kaming nagtapat ng feelings that time I remember. Alam mo yung feeling na biglang nag-iba yung direksyon ng kwento? Ganun yung naramdaman ko, sis, Jean. Alam mo yun? Ngayon, stuck ako sa gitna ng dalawang tao na mahal ko. Pero hindi ko pa rin alam kung sino ang pipiliin ko. Ang hirap. Ito yata ang pinakamasakit na plot twist sa buhay ko. Nakakalito, no? Parang sa series lang sa Netflix. Hindi ko alam kung kanino talaga ang puso ko. Kay James ba na matagal ko ng crush? O kay Lerma na nakilala ko noong high school? Habang pinag-iisipan ko kung sino ang pipiliin ko, na-realize ko na pareho silang mahal sa akin. Si James ang barkada ko mula pa noong kabataan at si Lerma ang una kong minahal ngunit nagtapos kami ng hindi maganda. Hindi ko alam kung paano ko ito i-handle, sis Jean. Parang gusto kong sabihin sa kanilang dalawa ang totoo, pero baka masaktan ko sila pareho. Nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang damdamin ko o dapat bang pag-isipan ko muna ng mabuti. Sa huli, napagpasyahan kong kausapin muna ang aking sarili. Bibigyan ko ang sarili ko ng oras para malaman kung sino talaga ang nagpapatibok ng puso ko. Aish! Kahit masakit, alam ko na mahalaga ang maging tapat sa aking nararamdaman at igalang ang nadamdamin ng iba. Ang buhay nga naman, ang daming twist and turns pero importante lang na matutunan nating harapin ang mga ito ng may tapang at pag-asa sa puso. Sa pagpapasya kong
magbigay ng oras sa aking sarili, biglang may dumating na isa pang plot twist naman sa buhay ko. Hays, ganda ko talaga, charis! So eto na nga, isang araw, habang naglalakad ako sa park, biglang may bumulaga sa akin si Alex, isang bagong kaibigan na naging close ko sa LGBTQ+ community. Naging magkaibigan kami agad. Napansin kong may connection kami. Hindi ko akalain na magiging ganun kakwela at ka-understanding niya. Sa tuwing kasama ko siya, parang nagliliwanag ang mundo ko. Siyempre, kilig na naman ang lola mo, ganun. So ayun sis Jean, napagtanto ko na sa gitna ng pagpili kung sino ang dapat kong piliin sa pag-ibig, baka dapat ay subukan ko munang maging malaya at i-explore ang sarili ko. Ang love life nga naman, minsan hindi mo alam kung saan katadalhin ng tadhana. Kaya ngayon, heto ako, naglalakbay sa isang bagong mundo kasama si Alex, na nagbibigay sa akin ng bagong perspektibo sa pag-ibig at sa buhay mismo. Saksihan natin kung ano ang susunod na kabanata sa kwento ng aking buhay na puno ng mga plot twist at kakaibang adventures. So, ayun nga sis Jean, tuwing kasama ko si Alex, parang bagong mundo ang binubuksan sa akin. Sa kanya natutunan kong maging totoo sa aking sarili at tanggapin ang lahat ng bahagi ng aking pagkatao. Hindi niya ako hinusgahan o ikinundena sa aking mga pagpili, kundi pinaramdam niya sa akin ang tunay na pagmamahal at pagtanggap. Napagtanto ko na hindi dapat magpakulong sa mga kahon ng lipunan o sa mga expectations ng ibang tao. Ang importante, ang sarili kong kaligayahan at pagmamahal sa taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Kasama si Alex, naramdaman ko ang kaligayahan at kasaganahan na hindi ko naranasan noon. Hindi ko alam kung ano ang magiging wakas ng aming kwento, ngunit masaya ako na kasama siya sa aking journey. Sa pagtahak sa bagong direksyon ng buhay, alam kong may mga pagsubok at hamon pa rin na aming haharapin. Ngunit, handa kaming harapin ang mga ito ng magkasama. Ang kahalagaan ay nasa pagiging totoo sa sarili at pagtanggap sa pag-ibig na dumadating sa ating mga buhay nang hindi inaasahan. Pero gaano man kasaya ang aming pagsasama, hindi namin maiwasang harapin ang mga hamon at conflict sa aming relasyon. Kahit isang araw, biglang bumulaga sa akin ang isang naging uneasy agad ako. Lalo na't may sweet na emojis at inside jokes pa silang pinag-uusapan. Hindi ko alam kung paano ko i-handle ang sitwasyon, parang may biglang lamat sa aking puso. At hindi ko alam paano ko ihihiwalay ang personal na insecurities ko sa kung ano talaga ang nangyayari. Nagkaroon ng malaking trust issues at insecurity sa aming relasyon. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagkatiwalaan si Alex ng buong buo o dapat bang maging vigilant sa kanya mga interaction sa iba. Pakiramdam ko ay biglang nabaliktad ang aming mundo at napagtanto ko na hindi lahat ng plot twist ay may happy ending. Sa kabila ng mga ito, nagsisikap kaming mag-usap at magpaliwanagan. Pinipilit naming ayusin ang aming mga pinagdadaanan, bagaman minsan ay mahirap. Pero sa huli, nais naming patuloy na labanan ang mga hamon na dumadating sa aming relasyon at magpatibay palalo. Sa gitna ng aming mga trust issues at insecurities, nagdesisyon kaming magkaroon ng open at honest na usapan. Sinabi ko kay Alex kung paano ako naapektuhan ng kanyang pakikipag-usap sa dating ka-fling at pinaliliwanag niya sa akin ang totoong konteksto ng kanilang conversations. Mahirap pero kinailangan naming pag-usapan ang mga bagay ng diretso at walang takot. Naglabas kami ng aming mga nararamdaman, mga pangamba
at mga bagay na dapat ayusin ng aming relasyon. Sa pamamagitan ng aming malalim na usapan, natuklasan namin ang mga rason sa likod ng aming mga damdamin at mga hakbang na dapat naming gawin upang palakasin ang aming ugnayan. Hindi naging madali ang pagharap sa mga hamon, pero sa tulong ng pagiging bukas at matapat sa isa't isa, nagawa naming lampasan ang aming mga conflict at magpatuloy sa pagpapalakas ng aming relasyon. Sa bawat pagsubok na aming hinaharap, lalo kaming naging matibay at nagtulungan upang maabot ang mas magandang hinaharap bilang magkasama. Buhay nga naman, puno ng mga ups and downs, pero masaya kaming magpatuloy sa aming paglalakbay sa mundo ng pag-iibig, na handa harapin ang anumang dumating na hamon sa aming daan. Sa huli, sa kabila ng aming mga pinagdadaan ng hamon at pagsubok, nagtagumpay kami sa pagpapalakas ng aming relasyon. Natutunan naming pagtibayin ang aming bonding at pagtitiwala sa isa't isa. Kahit sa gitna ng mga trust issues at insecurities, naging bukas at honest kami sa isa't isa. At ito ang naging susi sa aming tagumpay. Sa pagpapakita ng pangunawa at pagmamahal sa bawat isa, nakayanan naming malampasan ang anumang conflict na dumating sa aming daan. Sa huli, napatunayan na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang hamon. Mas matatag kami bilang isang couple at handa kaming harapin ang anumang darating na pagsubok na magkasama. Ngayon, masaya kaming namumuhay sa kasiyahan at pagmamahalan. Puno ng mga adventures at mga plano para sa aming magandang hinaharap. Ang aming kwento ay hindi natapos sa mga conflict, ngunit sa halip, ito ay naging simula ng isang masiglang masaya na chapter sa aming buhay bilang isang couple. Sa pagtatapos ng kwento namin, gusto lang sabihin na ang pagiging gay ay bahagi lamang ng kung sino ako. Hindi ito buong identity ko, ngunit ito rin ay isang mahalagang bahagi ng aking pagkatao. Sa mga pagsubok at hamon na aming pinagdaanan, kasama ang aking minamahal na si Alex, natutunan kong mahalin at tanggapin ang aking sarili ng buong buo. Hindi madali, pero sa tulong ng pagmamahala ng pagtitiwala, kami ay nagtagumpay. Bilang isang gay man, masaya ako na maging bahagi ng LGBTQ+ community, magbahagi ng aming kwento ng pagmamahalan at pagtanggap. Ang pagiging totoo sa aming sarili ay isang malaking hakbang patungo sa kaligayahan at pagpapalaya. Kaya sa lahat ng kapwa ko gay at LGBTQ+ na nakikinig, tandaan natin na tayo ay mahalaga at dapat ipagmalaki ang ating pagkakakilanlan. Mahalin natin ang isa't isa at patuloy na ipaglaban ang ating karapatan at pagmamahal. Mabuhay ang LGBTQ+ community, mabuhay ang pag-ibig. It's your baby girl, Laika. Charis!